Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan, mga scholar ng Pangasinan Polytechnic College ipinasyal sa iba't ibang historic and educational sites. Tertiary Laboratory pinasinayaan sa Urdaneta District Hospital. Karapatan at kaligtasan ng mga bata at kababaihan isinusulong sa Binalonan. At pagkamalikhain ng mga designers, ibibida sa nalalapit na limgas na Pangasinan 2026. Unang ratsyada. Para maisulong ang edukasyon para sa mga Pangasinense, itinayo ang Pangasinan Polytechnic College na layong magbigay ng scholarship sa mga kabataang kabalayan. Bukod sa libreng pag-aaral, allowances at mga oportunidad, kamakailan lang isang regalo ang inihandog sa kanila ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Ang mga mag-aaral ipinasyal sa ilang premier state university at mga historic sites para mas palawigin ang kanilang kaalaman at pagbibigay halaga sa yaman, kultura, tradisyon at mga kasaysayan ng bansa. Ayon sa gobernador, ang hakbang na ito makatutulong para mahubog ang kanilang pagmamahal sa bayan at para maging katuwang ang mga kabataan sa pagpapakilala pa sa Pangasinan at sa mga maipagmamalaki ng Pilipinas. Kasabay ng paggunita ng Urdaneta District Hospital ng kanilang ika-61st founding anniversary, pinasinayaan din ang kanilang tertiary laboratory. Mapapabilis at masisiguro nito na tama ang mga resulta ng mga laboratory tests na mahalaga para malaman ang sakit ng mga pasyente at kung anong gamot ang tama para sa kanila. Patuloy rin ang pagpapaganda at pag-upgrade ng mga dekalidad ng mga kagamitan sa ospital. Ang mga hakbang na ito ay parte pa rin ng hangarin ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III na mahandugan ng tama at sapat na serbisyo medikal ang mga kababayang Pangasinense. Sa pangunguna ni Binalonan Mayor Ramon Gico IV, isang pagpupulong ang idinaos sa bayan para pag-usapan ang mga programa, proyekto at hakbang tungo sa mas ligtas na Binalonan para sa mga bata at kababaihan. Kasama sa pagpupulong na ito ang mga kawani ng Local Council for the Protection of Children, Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, at Municipal Advisory Council. Ayon sa alkalde, mahalaga na masigurong ligtas ang mga ito dahil susi rin ito sa payapang komunidad. Patuloy naman ang monitoring ng mga opisyal sa bawat barangay at mga paaralan para masigurong alam ng bawat isa ang kanilang mga karapatan. Isa sa mga highlight ng taunang pista ng lalawigan ng Pangasinan o mas kilala bilang Pistay Dayat ay ang pagpili ng bagong mag-uuwi ng korona bilang limgas na Pangasinan. Ang pageant, pinamumunuan at pinangungunahan ni Pangasinan First Lady Maan Tuazon Gico. Ngayong taon, kanyang mithiin, maipakita at maibida ang pagkamalikhain ng mga designers sa probinsya. Kamakailan lamang nga, isang Pangasinan Designers Camp ang idinaos. Dito, nag-ikot ang mga designers ng lalawigan sa Maynila para maghanap ng mga tela at iba pang material sa Divisoria at Quiapo na kanilang gagamitin sa paggawa ng mga kasuotan ng mga kandidata. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang gastusin ng mga kandidata at ng mga LGU sa paghahanda para sa limgas na Pangasinan 2026. Paraan din daw ito para masuportahan ang local creative industry.